Okay, good morning po mga katok. This is Dr. John Dueñas. Welcome to our episode number 9 entitled Love Ko Si Lolo, Love Ko Si Lola, Usapang Seniors. So, kamusta po kayo mga katok? Sana po tayo po ay laging nasa mabuting kalagayan, lalong-lalo na nasa gitna tayo ng isang pandemya. I would like to welcome each one to itong another episode of Katok Mo Si Doc, no? At ngayon pong araw nito, tayo po ay tunay na mapalad dahil tayo po ay pinaunlakan ng isang magaling na speaker. And let me introduce him to you. Ang ating pong speaker had his pre-med from the University of Santo Tomas and obtained his Doctor of Medicine from Fatima College of Medicine. He also has a master's degree in tropical medicine from the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, where he was a scholar of the DOST PCHRD program. He also underwent a course in basic virology from the Mahidol University in Bangkok, Thailand. He is part of the faculty of the Our Lady of Fatima University College of Medicine and is currently the training officer of the postgraduate medical interns of Fatima University Medical Center. He is an active consultant of the Department of Medicine of FUMC. Presently, our speaker, Dr. Fortuno, is the president of the Philippine College of Geriatric Medicine, which is a component society of the Philippine College of Physicians, which is also a specialty society of the Philippine Academy of Family Physicians. So mga katok, ang ating speaker po ay may K, no? Para pag-usapan, para siya ang mag-lecture sa atin tungkol dito po sa ating usapang seniors. And at this time, our speaker, his preoccupation is to stay alive during this COVID pandemic. So mga katok, without further ado, let us welcome our guest speaker for this morning to talk on Love Ko Si Lolo, Love Ko Si Lola, Usapang Seniors. Let us give a virtual round of applause and shout to Dr. Edwin Fortuno. Dr. Edwin? Ayun. Hi, good morning po, Dr. Dueñas. Good morning, Dr. Edwin. Salamat sa panyaya mo ngayon umaga para ako'y maging bisita sa iyong very successful Series 9 na talk show. Katok Ko Si Doc. Talk show, ha? Talk show talaga. Anyway. Talk show na sikat. Hindi naman sikat. Hoping. And then actually this is Dr. Forts, no? Allow me to call you Dr. Forts kasi yun ang ating term of endearment, no? Bilang friends, no? Itong Katok Mo Si Doc, actually when I conceived this, ang aking advocacy kasi is sa mga pasyente para they can respond to their doctors well, dapat naiintindihan nila yung sakit nila, di ba? So the more they know, the more they understand, the more na susunod sila sa mga sinasabi mo bilang doktor. So agree ka ba doon, Dr. Forts? Yes, Doktor. Agree kasi lagi natin sinasabi sa ating mga medical students na ang pagiging doktor ay hindi lang pagrereseta ng gamot. Tama. Ito ay para turuan ang mga pasyente tungkol sa sakit nila para mas mauunawaan nila yung sakit at makikita ang importansya ng pag-inom ng gamot. At yung pag-aayos ng agree ako dyan, Dr. Forts, no? Kaya ang battle cry namin sa Katok Mo Si Doc, malaman ang may alam. Diba? Kasi yes, knowledge is power. No? Kaysa yes, sila ay pumupunta kay Dr. Google at magtatanong kay kumare, kay kumpare kung anong gamot, kung ano yung sakit nila, mas maigi makinig sila sa mga eksperto. No? Tama. So, kamusta ka ngayon during this pandemic, Dr. Fortuno, Doc Edwin? Alam mo, Doktor, during the pandemic, marami tayong na-realize na mga pagbabago sa ating buhay. At na-realize rin natin ang importance ng ating pamilya. Dahil ngayon, tayo ay halos nakakulong na lagi sa bahay. Pero dito nakikita natin na pwede naman tayo magkapagkwentuhan sa ating mga maging close ulit sa mga tao na hindi natin masyado nabibigyan ng pansin dahil sa ating kabisihan, sa ating trabaho. Dahil dati naman, alam mo naman yan, Doktor, na 7:30 ng umaga tayo ay nagtuturo na. At kung minsan, alas 12 na ng hating gabi, nandun pa tayo sa ospital. Pero dahil work from home na. Medyo nagchachapi ka, Dr. Ngayon,
hindi naman pala tayo Fortune. kailangan talaga magtrabaho ng husto. Mas importante pa rin ang pamilya kaysa sa trabaho at sa kikitain mo sa trabaho ngayon. Dr. Forts, medyo nagcha-choppy yung ano, no. Pero we will bear with that, no. Kung nakayanan nga natin tong pandemic na ito, no, we are able to cope up with this itong sinasabi natin na new normal. For sure, makakaya natin ang lahat, no. Lagi ko nga sinasabi na makakaraos rin tayo, matatapos rin tong lahat at For sure babalik po, tayo. gaganda naman siguro ang signal natin. Yeah, okay, no. So okay, Dr. Fortuno, alam ko marami nang excited na mapakinggan ang iyong talk. Alam po niyo si Dr. Fortuno, he practices what he preach, no? Why? Kasi I know for a fact na at the moment may inaalagaan na mga elderly si Dr. Fortuno, no? So Dr. Fortune, if I recall, 3 silang mga lola na inaalagaan mo, no? Sino-sino nga itong Yes mga po. Siya po ang mama tita ko, siya po yung kapatid ng nanay ko at doon po ako lumaki sa kanya mula nung ako'y 1 year old. Wow. At sa totoo lang, ito po yung bahay niya na tinitirhan ko hanggang ngayon po. Siya po ay 89 years old na at nangangailangan na ng pag-aaruga at pag-aalaga ng isang doktor. So ako'y nagiging doktor, caregiver, nurse na rin, dietitian na rin. Ang nanay ko po ay 83 years old at yung kapatid ng nanay ko po ay 84 years old. Pero may sarili-sarili silang bahay. Ang kasama ko lang po dito, ang mama tita ko, na 89 years old po. Ayan. So, kitang-kita natin na talagang knowledge-wise and experience-wise, may kay ang ating speaker para pag-usapan itong usapang seniors. No? At alam niyo naman po na si Dr. Fortuno, kagaya ng sinabi po sa introduction, he is the president of the Philippine College of Geriatric Medicine. No? Yan po yung component society ng PCP na ukol sa mga seniors, sa mga geriatric patients. No? At Dr. Fortune, isa pang side notes lang. Alam ko na bukod sa mga elderly, meron ka rin mga alagang aso. Ilan ba yung aso na inaalagaan mo nga? 5 po sila. 5. 5. Isang Great Dane, isang German Shepherd, isang Standard Poodle, isang Weimaraner, yun ang pinakabago ko, tsaka yun Corgi po. Yun, imbes ako na napakarami, no? Ang anak, meron pa akong 5 asong inaalagaan. At inaalagaan ko rin pala yung tatay ko, baka magselos po, ba't hindi ko siya nabanggit. So ang tatay ko po ay 84 years old, pero nagdadrive pa ho yan, papuntang Baguio, papuntang Antipolo na sarili niya lang. Kaya kami ninenervyos pag yan ay lumalabas at humahawak ng kotse. Okay. Ayan, sige. Okay, sige. Ang dami kong may tendency ako maging madaldal. Pasensya ka na, Dr. Fortuno, no? Anyway, let us now proceed to your talk. So, muli po, ang ating pong talk ngayong umaga, katok mo si Doc, episode number 9, entitled Love Ko Si Lolo, Love Ko Si Lola, Usapang Senior. So, ipapasa ko na po ang floor para ibigay ang kanyang talk. So, welcome po natin once again si Dr. Edwin Fortuno. Yes, magandang umaga ho ulit. Para sa inyong kaalaman po, ang buwan ng October ay naitala na month for the elderly. So next month po, tayo po ay magsa-celebrate ng October para sa ating mga lolo at lola. At napakaganda po ng ginagawa ni Dr. Dueñas kasi ngayon pa lang po na natin sa mga tao, sa mga interesadong makinig, ang importance ng pag-aalaga ng elderly. So October is the elderly month. Tinanong po ni Dr. Dueñas, ano po ba ang mga pwede kong usapan ngayon umaga tungkol sa mga health issues ng elderly? Kung tutuusin po, napakarami po niyan. Mula po sa hibla ng buhok nila, sila po'y nagiging puti ang buhok, sila po'y numinipis, nagiging mas magaspang ang buhok, hanggang sa kababa-babaan ng kuko ng paa, nagkakaiba rin po yan pag nagkakaedad po yung tao. So, baka ho napakaraming issue na ating pag-uusapan. Nag-uusap pa kami ni Dr. Dueñas hanggang bukas kung tatalakayin natin isa-isa ang mga issue na to. So, pinili po na doktor yung 3 major issues na hindi kadalasan napapansin pero nararanasan ng mga elderly. So, ang una po natin gustong pag-usapan po, ang incontinence, ang sarcopenia, ang malnutrition,
ang osteoporosis at ang impaired immunity. Pero dito sa limang to, 3 po sa kanila ang kadalasan nakakaligtaan ng pamilya, ng taga-alaga, kuminsan pati doktor o yung pasyente mismo. At yan ang incontinence, malnutrition at osteoporosis. So pag-usapan po natin yung urinary incontinence. Ang urinary incontinence po ay isang bagay na nangyayari sa isang may edad. Pero hindi lang yan exclusive sa may edad. Maaari rin yan mangyayari sa mga mas bata sa 60 years old. Dahil sa Pilipinas po, pag sinabi mong elderly ka, ikaw ay edad 60 years old o pataas. Ikaw ay may ID ng OSCA at ikaw rin ay may booklet, medicine, tsaka grocery booklet. So, ang pagiging incontinent ay kadalasan nakikita sa lalaki at babae. Sino ang mas madalas dyan? Kadalasan ng incontinence ay nangyayari sa babae at 15% ng lalaki ang nagkakaroon ng incontinence. Pero kadalasan rin, hindi sinasabi ng pasyenteng may edad na siya ay nagkakaroon ng incontinence. Paano nalalaman ng doktor? Kuminsan, pag nagpapacheck up yung pasyente na may edad, maaamoy na mapanghi yung pasyente. Kuminsan, sasabihin na lang ng kamag-anak na naiihi siya sa kama o kaya ay nakaupo lang at biglang naihi. So ito yung mga bagay na para sa ibang tao nakakahiyang sabihin sa doktor, pero kailangan ng doktor na maging very observant at mga lakas ang pangamoy niya. Dahil kung ang isang may edad ay mapanghi or may amoy ihi ang pantalon or ang salawal o ang palda, malamang nagkakaroon na siya ng incontinence. At yan ay hindi isang bagay na nakakahiya sabihin sa doktor. Ang pinaka-common cause ng incontinence ay overactive bladder. Ano ibig sabihin nito? Ito ay ang pantog na malakas ang pressure. So ito hindi lang talaga pwede sa mga may edad. Kahit na hindi may edad, nararamdaman ang incontinence dahil sa overactive bladder. Kunyari, ikaw ay naiihi, tapos nagulat ka, naihi ka bigla sa salawal mo. Yan ang pwede dahil sa overactive bladder. Maari rin na ikaw ay naiihi, nasa kotse ka, nalubak yung kotse, naihi ka bigla. So yan ang pinaka-common na dahilan ng overactive bladder. Meron rin kuminsan yung pagkahina ng pelvic floor o yung parte ng katawan ng babae kung saan nandoon yung uterus. Kung masyadong madalas nanganganak noong bata yung may edad na babae at kadalasan pa ay normal delivery o kung minsan pa kumadro na ang nagpaanak o kaya umabot na ng 15 na panganganak siya, asahan natin na pag nagkaedad na siya, medyo hihina ang pelvic floor para suportahan ang pantog at nagkakaroon sila ng incontinence. Sa lalaki naman, lahat ng lalaki, pag nagkakaedad, lalaki ang prostate. Wala kaming ligtas dyan. So habang nagkakaedad ang lalaki, palaki ng palaki ang prostate. At dahil palaki ng palaki ang prostate, nahaharangan ng prostate ngayon ang daanan ng ihi. So patak-patak ang lumalabas na ihi sa isang may edad na lalaki. Hanggang unti-unti, hindi na niya makontrol ang pag-ihi niya kasi nga patak-patak na lumalabas. Maari rin na yung mga ibang tao nagkakaroon ng demensya. Hindi nila naaalala na naihi na pala sila. So hindi nila alam yung mga nangyayari sa kanila kasi nakalimutan na nila ang norms ng society. Hindi pala dapat umihi sa hindi kubeta, sa hindi banyo. Hindi pala dapat umihi sa upuan lang. At yung mga ibang grupo rin po na nagkakaroon ng incontinence, yun yung mga taong nagkakaroon ng stroke o wala ng control ang kanilang pantog sa pag-ihi. So, paano natin gagawin yan? Ngayon po, kung gusto nyong gawin, uminom po kayo ng basong tubig. Punuin nyo yung pantog mo. At saka umubo ka. 3 hanggang 5 beses. Kung hindi tumulo ang ihi sa iyo ngayon na umuubo ka, wala kang incontinence. Pero kung nagkaroon ng konting patak, that means meron ka ng incontinence na nangyayari sa iyong katawan. Paano natin testingin to? Testingin natin, baka naman may UTI. Kaya pala nagiging incontinent. Pero may makina na talagang ginawa para ma-check ang incontinence ng pantog ng tao. At ang tawag dyan ay ang urodynamic testing machine.
Ito po ay ginagawa sa mga clinic na may kapabilidad magkaroon ng urodynamic testing. So titingnan po nila kung ano ba ang problema ng pantog, bakit ho siya hindi nakokontrol ang pag-ihi, ang paglabas ng ihi. So ito po yung mga pwede natin pagawa sa ating mga doktor para malaman po natin kung ano ay ang dahilan ng incontinence ng tao. Ano ang gamot? Kadalasan walang gamot. Kadalasan pwede ka mag-bladder training. Ano yung bladder training? Yun yung iipitin mo yung pantog mo ng ilang segundo tapos ire-release mo. Ipit, release, ipit, release. Para lang nagkaroon ng konting puwersa ang pantog mo at hindi siya masyadong labas ng ihi. Pwede rin na baka naman sobrang dami ang iniinom na ng tubig, lalo na paggabi, na nakakalimutan ng tumayo para umihi, pagising tuloy, basa na yung kama. Ngayon, kung meron pa rin kayong incontinence sa lahat ng ginawa natin na non-drug treatment, pwede po tayong pumunta sa ating doktor para maresetahan po ng mga gamot to control incontinence, lalo na sa pag-ihi. So, yan po ang unang sakit na kadalasan na-overlook ng pasyente, ng pamilya ng pasyente, at kuminsan hindi rin na itatanong ng doktor pag sila ay nagpapacheck up. So, madali po yan gawin. Umubo ka lang habang puno yung pantog mo at tingnan mo kung may tumulong ihi habang umuubo ka. Ang pangalawang sakit na kadalasan hindi rin napapansin pero napaka-common sa mga may edad ay ang sakit ng osteoporosis. So ito ay sakit sa buto. Tandaan natin, ang osteoporosis ay hindi tulad ng osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay sakit sa dugtungan ng mga buto. Yun ay nawawala na ang lubricant para nagtikis-kisa na ngayon yung dalawang buto. Ang osteoporosis, walang kinalaman sa joint o sa dugtungan. Ito mismo ang sakit ng buto. So nagiging marupok yung buto, nagiging brittle. Osteoporosis ay napaka-serious na problem. Ang dahilan, alam niyo ba na pag ang tao ay edad 65 or more, 70% sa mga taong 65 or more, hindi nila alam na may osteoporosis sila. Hindi nila alam na mababalian na pala sila ng buto. Hindi nila alam na magiging kuba na sila. Hindi rin nila alam bakit lumiliit sila. Kasi nagkakaroon na sila ng fracture na ang tawag ay spontaneous fracture. Yun yung may edad na biglang nagising, aray anak, aray apo, ang sakit na ng likod ko, napakatindi. Nag-fracture na pala. Ang dahilan kasi hindi man lang na-check yun may edad na yan for osteoporosis. So kung ikukumpara mo ang osteoporosis sa ibang mga sakit, ang osteoporosis ay nagiging dahilan ng fracture. Sa may edad, pag nagkaroon ng fracture ang may edad, kuminsan downhill na yan. Kuminsan hindi na sila nakaka-recover. Yes, hindi sila namamatay sa fracture. Namamatay sila indirectly sa mga nangyayari sa kanila dahil sila ay nabalian ng buto. So, kung titingnan mo ang statistics ng ating gobyerno, napakataas ng tao na nagkaroon ng fracture, lalo na sa mga may edad. Kung ikukumpara mo sa mga tao na nagka-breast cancer, heart attack, stroke, bakit konti lang compared sa fracture? Kasi ang lakas ng awareness. Aware ang mga pasyente, aware ang pamilya, aware ang mga doktor tungkol sa mga screening test for breast cancer, heart attack, and stroke. Pero bihira natin na i-screen yung may edad for osteoporosis. At ang kaakibat ng osteoporosis ay fracture. Paano ba nangyayari ang osteoporosis? Ang ating buto ay buhay. Hanggang mamatay tayo, buhay yan. Gumagawa yan ng buto at para hindi masobrahan yung gumagawa, meron rin parte ng katawan natin na nagko-control o nagre-regulate ng paggawa. So may balance. May gumagawa, may nagbabawas. Para ang buto ay parang normal pa rin lagi. Kaya lang habang nagkakaedad tayo, kung minsan yung taga-sira ng buto o yung taga-control ng buto ay nagiging masyadong OA. Masyado na niyang sinisira yung buto na hindi nakakahabol
yun parte ng katawan na gumagawa ng buto. So tandaan natin, every 10 years, bago ang buto natin. Hindi lang natin napapansin, pero bago ang buto natin lang. So, dalawang cells yan. Una, yung buto. Yun, para naman hindi lumaki ang ating buto dahil nga gawa ng gawa ang osteoblast. Ang osteoclast naman, ang taga-bawas ng buto. So meron kang tagagawa, meron kang tagabawas. Ang mangyayari, normal at equal ang buto mo ngayon. Pero sa osteoporosis, iba. Nagkakaroon ng paninira ng buto. Deterioration, ang tawag doon osteopenia. Osteopenia parang borderline. Hindi normal ang buto mo, then abnormal pa na osteoporotic ang buto mo. At ito yung mga tao na kailangan natin screen kasi ito yung magaganda na gamutin. Ang mga tao na may osteopenia dahil hindi pa ganun kalala ang mga buto nila. Yun naman osteoporosis, yun na yung talagang nasira na yung buto. Parang inanay na yung buto. Kaya kung titingnan mo ang itsura ng buto sa microscope, yung picture na nasa kaliwa, yan yung buto na normal. Healthy bone yan. Makita mo para siya mga poste na makakapal ang poste ng tao. Dito naman sa kanan, makikita mo yung buto na numipis na. Masyado na siyang manipis na para na siyang spider web. Isang pitik mo na lang, bali na yung buto yan. So ganyan ang itsura ng tao na may osteoporotic na buto. Bakit nagbabago? Tandaan natin na sa edad na 28, yan ang pinakamaganda nating edad para sa ating buto, para sa ating muscles, para sa ating buong katawan. Ang peak na age ng tao ay nasa edad na 28. So paganda ng paganda ang buto hanggang dumating sa 28 at 30 anyos. Pagdating ng 28 at 30 anyos, bababa na ang health ng ay na yan ng bababa. At mapapabilis ang baba once yung babae ay umabot na ng menopause. So magkakaroon na ng decline. Pahina na ng pahina ang buto ng tao pag nakalagpas na siya ng menopause sa babae. Na nasa edad de 8. Ano yung mga, maliban sa edad, ano pa yung mga ibang dahilan para masira yung ating buto o maging unhealthy ang buto natin? Pag ang tao ay umiinom ng alak, masisira yung buto na yan. Sa pag-edad ng tao, magkakaroon na yan ng osteopenia, eventually pupunta na yan sa osteoporosis. Certain cancers like bone cancers o yung mga lung cancer, na stage 4 na nasa buto na, nagiging marupok na yung buto. Mga pasyente na may malabsorption syndrome, pag may diabetes, pag may thyroid problems, pag may diferensya sa liver, at kung may rheumatoid arthritis na naninira ng buto, at yung mismong gamot para sa rheumatoid arthritis ay nakakadagdag sa paninira ng buto. So huwag kayong iinom ng gamot basta-basta dahil hindi natin alam ang epekto nito until mapayuhan kayo ng doktor ninyo. Meron rin mga gamot na nakakapagdipis ng buto. Yan po yung mga proton pump inhibitors, mga omeprazole, mga pantoprazole. So kadalasan nirereseta ng doktor yan ng 2 linggo lang. Pero kung ihigit mo sa 3 buwan ang pag-inom ng mga ganitong gamot para sa sikmura, maaari ka na magkaroon ng bone destruction. Ang steroids ay isa sa mga gamot na napakaganda ng epekto. Pero ang steroids ay doble kara. Gaganda yung pakiramdam mo, magiging masaya ka, mawawalan ka ng sakit, sisigla ka. Pero sa kabilang banda, naninira ang steroids ng buto at nakakapagtaas rin siya ng sugar level. Yung mga ibang gamot tulad ng mga anticonvulsants like Dilantin, ay hindi mo pwedeng tuloy-tuloy na inumin na hindi man lang alam ng doktor mo na tinutuloy-tuloy mo palang inumin. So may mga gamot at may mga kondisyon na nakakasira ng buto. Paano mo ngayon malalaman kung ikaw ay
may hindi healthy na buto na, kung hindi na healthy ang buto mo. Pinakamaganda, pwede ka magpa-X-ray, pwede ka magpa-CT scan, pwede ka magpa-MRI, pero ang pinakamagandang exam ay ang bone mineral density test o ang tawag dyan ay DXA, Dual X-ray Absorptiometry. Napakasimple lang nito. Hihiga ka lang na parang X-ray. Mga 15 minutes lang ang hihiga mo, pero malaki na ang importance o malaking kaalaman bone mineral density. So tandaan, habang tayo ay bata pa, habang hindi pa tayo umaabot ng 60, magandang mamuhunan na sa kalusugan ng ating buto. Paano tayo mamumuhunan? Pag tayo ay 20, 30 anyos na, uminom na tayo ng calcium. Tandaan, ang 28 ang pinakamaganda na edad ng tao. Pagkatapos ng 28, hindi na tayo ganun kaganda ang kalusugan natin. So mamuhunan na tayo sa pagpapatigas ng buto, uminom na ng calcium. At kadalasan dapat may vitamin D. Tayo ay kailangan rin mag-exercise. Tayo ay pwedeng magbuhat ng weights, tayo ay pwedeng mag-balance lagi, at alamin po natin kung ano ang risk mo sa pagkakaroon ng fracture. Paano yun? If you undergo the DXA test, malalaman mo yung porsyento. Ngayon, kung lumabas na, Doktor, may osteoporosis ako. Doktor, may osteopenia ako. Hindi healthy ang buto ko. Then may mga gamot na pwedeng ireseta sa'yo para tumigas ulit ang buto. Pero tandaan natin, ito ay replacement na. Hindi na ito original bone. Dahil nasira na yung original bone. So parang replacement parts to. Hindi kasing ganda ng original na buto, pero mas maganda naman kaysa walang gamutan. So ito yung mga listahan ng mga gamot na pwede natin ibigay. So paano natin iiwasan ng bone loss? Importante ang pag-inom ng calcium. Isama mo na rin ang vitamin D. Gumalaw-galaw konti or gumalaw-galaw ng mas madalas pala, wag konti lang. At iwasan mahulog or madapa. Dahil sa mga may edad, lalo na yung payat ang katawan, madalas ang pagkahulog nila ay may kaakibat na fracture. So, sino naman ang mga nangangailangan ng calcium supplement? Kung sa palagay mo, hindi ka nakakakain ng pagkain na mayaman sa calcium, uminom ka na ng supplement. Huwag ka na magbakasakali pa. At ang calcium supplement, dalawang klase. Una, yung mas mahal, calcium citrate. Mas mahal siya, pero maganda siya hindi siya masakit sa tiyan at pwede mo siyang inumin kahit walang laman ang tiyan mo. Yun naman mas mura ay calcium carbonate. Mas mura siya, generic, napakarami, pero nakakasikmura. At kailangan mo siyang inumin kasabay ng pagkain. Hindi bago kumain, hindi pagkatapos kumain, pero kasabay ng pagkain. (1,200 milligrams ang kailangan natin sa isang araw. Pero hindi namin sinasabi na uuin mo yan sa pamamagitan ng supplement. So hindi natin kailangan uminom ng 1,200 milligrams ng calcium. Sapat na yung 600 milligrams. Bakit? Kasi yung iba, yung kulang sa 600 milligrams sa tableta, makukuha natin sa pagkain. Makukuha natin sa pagkain ng dahon ng malunggay. Makakuha natin sa dahon ng mga ampalaya, sa mga green leafy vegetables. Yan ang mga mayayaman ng calcium. Makukuha rin natin yan sa gatas or any food that contains milk. So paano mo ngayon babasahin ang calcium requirement sa mga label na mga pagkain, inumin, gatas, at tableta na may calcium? Titingnan mo lang yung nutrition facts. Halos lahat na ng kinakain natin may label sa likod, ang pangalan niya nutrition facts. Tingnan mo kung ilang porsyento ng calcium. Pag nakasulat doon 20%, lagyan mo ng 0 yung percent. Tanggalin mo yung percent, palitan mo ng 0. So kung sa 20%, meron siyang 200 milligrams na calcium.
tandaan natin, kailangan natin 600 milligrams para maging sapat ang proteksyon sa buto. So kakailanganin mo uminom ng produktong to ng 3 beses para matugunan mo yung requirement niya ng katawan natin na 600 milligrams. So ngayon, alam na natin. Hindi natin alam dati, ano ba yung porsyento na yan? 20% ng 100? Para saan? Huwag na. Tanggalin mo lang yung percent sign, lagyan mo ng 0. Yan ay milligrams na meron doon sa kakainin mong bagay na yan. Pwede rin natin kasing kunin ang calcium sa supplement. Pero kung mapapansin mo, maraming calcium ngayon na may kasabay na vitamin D. So ang vitamin D ay kailangan sa calcium. So para sila mag-asawa. Hindi maganda ang calcium lang, hindi maganda ang vitamin D lang. Sana inumin mo isang supplement na may calcium na may vitamin D pa para sila ay maging complementary sa isa't isa. Parang mag-asawa lagi. Kung wala si Mr., hindi masaya si Mrs. So dapat masaya lagi ang buto natin, iniinom natin na supplement, may calcium at may vitamin D. So sunshine is not a reliable source of vitamin D. Bakit? Hindi naman araw-araw umuulan eh. Hindi naman araw-araw kung minsan nasa lugar ka na wala kang mararanasan sunshine. So, mas maganda pa rin, mag-supplement ka na. Kung minsan ayaw rin natin magpaitim kasi tayo ay umiinom ng glutathione dahil gusto natin magpaputi. So, ayaw natin magbabad sa araw. Kung ayaw nyo magpaitim sa araw, mangitim sa araw sa pagkukuha nyo ng vitamin D, maaari na kayong uminom ng calcium plus vitamin D. At ito yung mga pagkain na mayaman sa vitamin D. Tandaan natin, ang egg yolk o ang itlog ay napakayaman sa protina at napakayaman rin sa vitamin D. So hindi masama na kumain ng isang itlog araw-araw. Huwag lang siyang pinirito, huwag lang siyang sunny side up. Pero kung soft-boiled egg, napakaganda yan, napakayaman sa protina at napakayaman sa vitamin D. So ito po yung mga ibang pagkain pa na mayaman sa vitamin D. Ang calcium ay hindi vitamin D. Ang calcium ay partner ng vitamin D. Para tumigas ang ating buto, ginawa kasi ang buto natin para kumarga, kargahin ang katawan natin. So kung hindi ka magkakaroon ng konting load yung buto mo, tinatamad na siya, hindi na siya ganun ka-healthy. So ano ang maganda? You try to carry some moderate weight objects because it will help your bone to increase its density. So para bang naglagay ka ng isang baso, nilagyan mo ng bigas. Taktakin mo yung baso na may bigas para maging mas compact yung bigas. Pag ganun rin ang buto natin, nagiging mas compact yung buto pag nagkakaroon siya ng weight na kine-carry. So ano yung magagandang levels ng activity natin? Kung ikaw ay tumatakbo, tumatalon, nagbubuhat, yan ang pinakamagandang activity para sa ating mga buto. Pag ikaw ay naglalakad, pwede na rin, pero hindi kasi masyadong nape-pressure yung buto natin. So itong mga ito, brisk walking, hindi kasing ganda ng running at jogging, at hindi kasing ganda ng jumping. Tingnan mo yung swimming tsaka pagbibisikleta. Maganda silang aerobic exercise. Pero hindi kasi nagkakaroon ng pressure ang buto natin. So, in terms of improving bone density, it would be activities na lumulundag ka, tumatakbo ka ng konti, or nagbe-brisk walking ka konti. Although ang swimming at pagbibisikleta ay magandang exercise, pero hindi para sa buto. So, pag ikaw naman ay, Doc, sinabi mo ako'y magbubuhat. Baka naman sa pagbubuhat ko, nagkaroon tuloy ako ng fracture. So, ang fracture kasi maadalas nangyayari sa mga taong may osteopenia at osteoporosis. So, check lagi natin. Ayaw natin magkaroon ng compression fracture. Yung compression fracture, ito yun. Yung drawing ng isang may edad na parang kuba na. Masyado nang baluktot yung likod niya. Na dahil sa pagbabaluktot ng likod, nagkakaroon na siya ng pagliit
ng height niya dati. So how do we support our bones? We practice good posture. So sit up straight, chest out, stomach in, and then kung maaari, patigasin lagi natin ang tiyan natin para ma-exercise rin ang abdominal muscles natin. So importante na umupo tayo ng maayos. Huwag tayong mag-slouch. Importante na tumayo tayo ng maayos. Huwag tayong nakatayo na parang kuba. Dahil malaki ang maidudulot ng tamang posture sa ating mga katawan. Ito naman ang mga exercise na pwede nating gawin. So iwanan ko naman ito kay Dr. Dueñas. Kung gusto nyong tingnan siya at gawin siya, makakatulong po ito sa pag-strengthen ng muscles natin sa likod para maiwasan po natin na bumagsak at magkaroon ng fracture. So napakaganda po ito. Ito napakasimple pero napakalaking halaga sa pag-maintain ng balance. Tatayo ka lang at itataas niyo po yung tuhod mo para ikaw ay nakatayo sa kabilang tuhod, sa isang paa. Then after 1 minute, lumipat ka naman sa kabila. Pag ginawa mo po yan at ngayon mo lang ginawa, siguraduhin mo na may sasalo sa'yo kasi baka wala kang balance. So you make sure there's somebody beside you or behind you to catch you if ever ikaw ay mag-fall dahil wala ka palang balance. So ano ang tips natin para hindi magka-fracture? Huwag tayong gumawa ng sabay-sabay na mga bagay. So huwag ka magluto, tapos hawak mo yung cellphone mo, tapos meron ka pang ginagawang ibang bagay. Siguraduhin mo rin na malinaw ang paningin. Baka naman hindi mo nakikita na tisod ka na pala. Baka hindi mo napansin, may butas na pala doon, maaari kang madapa. So kung gabi na, huwag kang magtipid sa ilaw. Buksan mo yung night light mo para nakikita mo yung nilalakaran. At siguraduhin mo na hindi ka umiinom ng gamot na hindi alam ng mga doktor. Dahil baka naghahalo-halo na yung mga gamot mo na kwinento na nireseta lang sa'yo ng kapitbahay mo, nireseta lang sa'yo ng tiyahin mo, at nabasa mo lang sa internet. Dahil hindi po lahat ng gamot ay complementary. Some are antagonistic. May mga gamot na kumukontra sa ibang gamot. At doktor lang po makakapagsabi niyan. Yung pangatlong condition po na hindi napapansin ng mga may edad ay yung pagwawala ng muscles. Nawawala ng muscles ang may edad. Pag sinabi mo yan, ang tawag sa condition na yan ay sarcopenia. So paano mo malalaman kung ikaw ay may sarcopenia? Subukan mo umakyat sa hagdan. Hirap ka ba umakyat sa hagdan? Gawin mo ang napakasimpleng bagay. Buksan mo yung bote at kaya mo bang buksan? Hindi ka hirap. Subukan mong tumayo ngayon sa upuan mo at hindi ka humahawak sa armrest. Gamit mo lang ang tiyan mo at ang legs mo. Subukan mong tumayo. Kung hindi mo kaya, baka may sarcopenia ka. Baka mahina yung mga muscles mo. So, nung bata tayo, 28 ang pinakamagandang edad. Yan ang katawan nila noon. Puro muscle. Linyado ng muscle. Very proud tayo ipakita ang ating katawan. Pero habang nagkakaedad, nawala na yung muscle. Naging butot balat na lang. Saan napunta na yung muscle na yon? Ang sarcopenia ay ang loss ng muscles, skeletal muscles. Para lang malaman natin ang importance ng muscle, ang katawan natin ay may 600 skeletal muscles. At ang trabaho nito ay para tumakbo, maglakad, humawak, at mag-generate ng force. Karamihan ng muscles ng tao ay nasa mga lower limbs, sa mga binti at hita. Kasi ito yung parte ng tao na ginawa para maglakad, para tumakbo, para tumayo sa upuan, para mag-squat. So, tingnan nyo yung muscles nyo sa lower limbs. Develop ba sila? Paano mo malalaman? Kanina nga, subukan mong tumayo sa upuan na hindi ka humahawak sa armrest, na walang tulong ang iyong mga kamay, kung hindi, tumayo ka lang na sarili mong mga paa. So, anong importance ng protein sa muscle, sa katawan natin? Ang protein ay napaka-importante sa pagbibigay natin ng lakas. Kaya pag may edad na, humihina na kasi nawawala ng muscle.
Ang protein ay importante sa pag-function ng ating mga iba-ibang parte ng katawan. Importante ito sa paghihilom ng sugat. Kadalasan sa mga bedsore, kung kulang sa protein, bumabagal ang paggaling ng bedsore or pressure ulcer. Ang protein rin ay importante sa ating immunity laban sa kahit na anong impeksyon, lalo na ngayon na may COVID-19. So ganun ka-importante ang protein sa katawan. Huwag natin baliwalain kasi ang buong katawan natin ay nakadepende sa protein. Ito na naman yung graph na sa edad 28, humihina na ang ating katawan at nawawala na po tayo ng muscle pagkatapos po ng edad 28. So magkakaroon na ng decline. Ito po yung edad na 28. Pagdating ng 30, 40, hanggang bumaba na ng bumaba, nawawala na po ang muscles ng tao nagkakaedad. That's why meron kang may edad na frail, hindi makalakad ng husto kasi wala ng muscle ang kanyang mga binti. Meron kang may edad na hindi man lang mabuksan ng bote kasi wala na silang muscle sa kanilang mga braso. Yan ang physiology ng aging. At ang napapalit sa protein ay taba. That's why pag may edad, makikita mo lumalaki ang tiyan. Nawawala na yung six-pack na malapandesal na tiyan. Ang nangyayari, nagkakaroon na siya ng beer belly kahit hindi siya umiinom ng beer. Lahat ng parte ng katawan napapalitan na ng taba. Pati yung mga liver natin, kumakapal ang taba na nakabalot sa liver. At pati yung mga katawan natin, imbes na magkaroon ng muscle ang ating mga limbs sa baba, napapalitan na ng taba. So yan ang mga nangyayari sa pag-iedad ng tao. At paano natin maiwasan to? Ayan na naman si vitamin D. Akala natin para sa kalusugan na ng buto. Hindi. Ang vitamin D ay para rin sa kalusugan ng muscle. So na-maintain niya ang muscle mass and strength. That's why ngayon pa lang mamuhunan na tayo ng pag-inom ng calcium na may vitamin D. Dahil hindi lang pala siya para sa buto, pero para sa muscles na rin. So ito yung mga pwede natin gawin na pag-inom ng vitamin D at ito yung mga maiiwasan ng pag-inom ng vitamin D. Lumalakas ang ating muscle. Nagkakaroon tayo ng less chances na bumagsak. Kasi nga, ang mga muscles ng binti natin ay napakalakas para kargahin ang ating katawan. So, ano ang summary natin sa sarcopenia? Ngayon, alam na natin ang sakit ng sarcopenia. Pero ito dati, hindi natin napapansin. Pero sa pamamagitan na ng pagtayo galing sa upuan, malalaman na natin kung meron tayong idea na may sarcopenia tayo. So ang pinaka-importante ay protein. Sa mga may edad, hindi natin kailangan masyado ang carbohydrate. Kasi hindi naman tayo nagiging active na tulad ng tayo 30-40 anyos dati. So ang may edad, mas kinakailangan nila ng protein. As long as walang diferensya ang kidneys nila, we replace carbohydrates with protein para mapanatiling malusog at hindi nawawala ang muscles ng katawan natin at napapalitan ng taba. At huwag natin kalimutan na ang vitamin D ay hindi lang para sa buto. Ito'y para sa muscles na rin. Ang pangatlong tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa malnutrition. Maraming mga pasyente na hindi nila alam na malnourished sila. Marami rin mga pamilya ng may edad na pasyente ang hindi napapansin na malnourished na pala ang kanilang kamag-anak. So kung tutingnan natin, paganda kasi ng paganda ang medical services natin. So gumaganda ang medical services, nagiging mas magaling na ang mga cardiologist, ang mga pulmonologist. At dahil dyan, dumadami na ngayon ang mga tao na may edad. Kaya nga ngayon, pag titingnan mo ang 60 years old pataas, unti-unti ng pag sa population pyramid, unti-unti nang lumalaki at lumalawak ang segment ng population na may 60 years old and above. Bakit nangyari yon? Kasi gumaganda na yung diet. Kasi gumaganda na yung lifestyle.
meron ng awareness sa importance ng diet and lifestyle. So people are more aware through social media, through the internet. Dati kailangan mo pang pumunta sa library para hanapin mo ang diet na nararapat sa isang taong may high blood, sa isang taong may diabetes. Pero ngayon, isang click mo lang sa computer mo, lalabas na doon ang mga magagandang diet. At meron na tayong information technology na ipapaalam na ng doktor sa pamamagitan ng internet kung ano yung tamang kakainin at ang tamang lifestyle ng pasyente. Pero kahit na marami pa rin tayong mga pagbabago sa teknolohiya tungkol sa pag-spread ng information about nutrition, andyan pa rin ang mga pagbabago na hindi maiiwasan dahil sa pag-edad ng tao. So itong mga changes na to ay pwedeng physiological, ibig sabihin parte na yan ng pag-edad. At psychosocial, ibig sabihin nagiging kulang siya sa nutrisyon dahil sa environment na kinalalagyan ng tao. So ano yung mga environmental social factors na yon? Pag yun may edad na matayan, nagiging malungkot. Pag yun may edad, nasa bahay na lang, walang kausap dahil ang anak at mga apo ay nasa trabaho at nasa eskwelahan. Yun ang mga social factors that make them lonely, that make them depressed. So kung minsan ayaw na nila magluto kasi sila na rin ang nagluluto. Sila ang magpre-prepare ng pagkain, sila ang kakain at habang kumakain sila, iniisip nila ako rin naman ang magliligpit ng pinagkainan ko at pinaglutuan ko. So kung minsan ayaw na nilang magluto, bibili na lang sila sa mga fast foods at alam naman natin mataas ang fat content ng mga fast foods. Kung minsan may sakit ang may edad, so hindi na sila ngayon nakakalabas. Sa panahon ng pandemya, ayaw natin yung mga may edad na lumalabas. Hindi natin iniisip, hindi na rin sila nakakabili ng gusto nilang kainin at para kainin. So may mga tao rin na may edad na may mga sakit. And chronic illnesses such as COPD, arthritis, bronchial asthma, depression, dementia, lahat ito nagiging dahilan ng malnutrisyon. Lalo na ang dementia. Dahil sa dementia, hindi na matuturuan yung pasyente dahil nga demented na siya. So mahirap na siyang pakainin ngayon. So anong pwede natin gawin? Tingnan natin yung mga pagkain at mga gamot na iniinom ng pasyente. Dahil baka naman itong mga ito ang dahilan bakit sila madaling mabusog. Bakit sila nawawala ng ganang kumain. Bakit nanunuyot yung kanilang bibig. So pag nanunuyot yung bibig ng isang tao, nawawala na siya ng panlasa. At part of aging ay ang xerostomia or ang dry mouth. So meron ka ng physiologic change dahil sa pag-edad na nagiging tuyo na yung bibig at meron ka pang iniinom na gamot na nagpapatuyo lalo ng bibig ng tao. So wala na talaga siyang ganang kumain kasi dry na yung mouth niya. Kuminsan rin may mga pagkain rin na o sakit rin na nagkakos ng malabsorption. At yan yung atrophic gastritis. At yan ay maaring mangyayari sa mga may edad. Hindi yan isang sakit na kailangan gamutin, pero yan ay part of the physiology of aging. Pati nga yung panlasa at pangamoy na may edad nawawala. So akala natin tama na yung timpla natin, pero para sa kanila kulang pa sa asin. So pag inihain mo ngayon yung pagkain na tinimpla mo, para sa kanya kulang. So wala siyang ganang kumain kasi hindi naman masarap. So lalagyan niya ng asin. Sasabihin naman natin sa may edad, pasaway ka lola, pasaway ka lolo. Sabi na nga huwag mo lagyan ng asin kasi masama sa'yo. Pero siya maglalagay pa rin dahil nga hindi niya nalalasahan yung pagkain. Dahil sa part of aging yan. So, ang mga may edad ay vulnerable sa malnutrition. Indirectly, ang malnutrition ay pwede maging dahilan ng pagkasakit ng tao at pagkamatay ng tao. So we have to give them proper nutrition. Paano natin gagawin yan? Dagdagan natin ng nutrisyon. Kung konti na silang kumain, dagdagan natin ng nutrisyon yung kakapiranggot na kinakain nila. So hindi masama na maglagay ka ng supplement. Ang tawag doon, oral nutritional supplement. O yung mga gatas na pang may edad. Dahil yung gatas na pang may edad ay kumpleto na halos
kumpara sa kakainin niya na kakapiranggot lang. So, magdagdag tayo. Marami po dyan sa market ngayon na mga oral nutritional supplement. At kung babasahin mo yung labels nila at yung listahan ng ingredients nila, napakayaman sila in terms of nutrition. So, pag dinagdagan mo sila, gumaganda at bumibigat sila. At pag bumigat sila, nagkakaroon sila ng mas maraming protein sa katawan natin. At hindi pa rin maintindihan. Pero kung titingnan mo lahat ng pag-aaral tungkol sa oral nutritional supplement, halos lahat ng umiinom ng oral nutritional supplement ng matagal nang umiinom, humahaba ang buhay. So hindi nila mapaliwanag yan. Bakit kung uminom ka ng itong gatas ng pang-may-edad na to, humahaba ang buhay nila? Malamang kasi kumpleto ang gatas na yon ng nutrisyon. Okay? So, kung ikaw ay meron kang lactose intolerance, Doc, ako ay nagkakadiarrhea pag umiinom ako ng gatas ng baka. Hindi naman gatas ng baka yon. Yun ay oral nutritional supplement. Tinatawag lang natin na gatas para for convenience lang. Pero actually, it does not contain milk. And if ever it contains milk, it contains the whey protein, which would not cause diarrhea sa mga umiinom nun. So anong conclusion natin? Habang marami na tayong nakikita mga may edad na healthy, 84 years old, kumakain ng mabuti, pero marami pa rin sa mga may edad ang nagkukulang sa nutrisyon. At bilang doktor, kamag-anak, o bilang may edad mismo, kailangan natin alamin kung sino sila. At may mga interventions na pwede natin gawin para ang may edad ay maging well-nourished, hindi na malnourished. Dahil pag well-nourished yung may edad, ang kanyang kalusugan ay gumaganda, kaya niya na mag-isang magtrabaho sa bahay at hindi na siya malungkot, at ang kalidad ng buhay niya ay gumaganda. So ganun ka-important ang nutrition sa mga may edad. Dr. Dueñas, so thank you very much. I think na-discuss ko na po yung tatlong mga sakit na nakatago sa mga may edad. Ngayon, kung meron kayong mga ibang sakit na gustong malaman, feel free po doon sa question and answer para masagot rin namin ni Dr. Dueñas. Hindi lang po ako. Maraming salamat, Dr. Fortuno, for that very extensive lecture. No, marami tayong natutunan, mga katok, tungkol sa incontinence, yun sa osteoporosis, sarcopenia, at nutritional system ng mga may edad, no? Nutrition, assessment ng ating mga may edad, no? So, nabubulol na ako, no? Anyways, Dr. Fortune, di ba, Dr. Forts, dati kasi pagka tinawag na seniors, medyo pagka tinatanong ano ba yung edad mo, marami nahihiya, tinatago ko anong edad, no? Pero it seems na ngayon, maraming seniors atin ay proud na i-declare na sila ay senior citizens na. They have reached already 60 years old, no? Partly because ang dami ng mga benefits ng ating mga senior citizens, no? Actually, I myself, nananabik na ako na makaabot ng 60 para ma-enjoy yung mga benefits ng isang senior citizens, no? So siguro nakakatulong rin 'yon para mabawasan yung boredom ng ating mga senior citizens kasi nakakapasyal sila, nakakanood, no? Kaya lang ngayon parang bumalik na naman sa dati kasi hindi nakakalabas ang ating mga seniors because we are in the middle of pandemic. Dr. Fortuno. Dr. Forts, matanong ko, ilan taon yung pinakamatanda mong senior patient? 104 years old po. Yun po yung lola ko. Oh, wow! 104? Ito ng lola ko. 104 years old. Wow! Pero ibig sabihin, nakakuha siya ng 100,000 mula sa gobyerno? Hindi po siya nakakuha kasi hindi po siya, medyo mayabang kasi. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. So, hindi po siya nag-apply. Pero sana sinir niya nala sa atin. Yung 100,000. Sa atin. Or sana dinonate na lang niya.
Correct, Pero correct, nag-try correct. po siya ng Pero 104, wow. Ano kaya ang secret niya? Bakit siya umabot ng 104? Ano ba napansin ang mo mga secrets niya? ang suspecha namin po kasi ang pamilya po ng nanay ko ay taga Baguio. Ang Mhm. bahay po namin nasa Abanao Street sa Baguio. Nasa taas po, katabi lang, sa may tapat ng City Hall. Sa Mhm. baba po no, nandun yung palengke ng Baguio. So every afternoon po, mga alas 2, alas 3, kahit nung nandun ako para magbisita, bumababa yan, naglalakad para bumili ng mga gulay at yung kung ano man ang gusto niyang kainin sa gabi. Hanggang bukas po yon. Every afternoon po, bumababa siya. Mhm. Dahil gusto niya lagi, pagkain niya, sariwa. Pero Oh, yung lola kong yon, walang bawal sa kanya. Kakain siya ng mantikilya, kakain siya ng keso, kakainin niya lahat ng gusto niya. Pero never siyang kumain, kahit ng panahon daw ng gera, ng delata. okay. So hindi ko sinasabi na wag tayong kumain ng delata. Pero never siyang kumain o nagbukas ng delata. Kahit daw nung tumatakbo sila mula sa mga Hapon sa Baguio, papunta sa mga bundok ng Cordillera, Ah, para lang maiwasan yung mga Hapon, kinakain niya mga dahon-dahon. Pero may mga delata silang dala, pero ayaw niya talagang kumain. So hindi ko alam kung yan ang dahilan. Pero siguro yung mga preservatives na nasa delata okay. ang pwedeng naging dahilan. Ang pag-iwas sa mga preservatives na ito ang pwedeng maging dahilan. That is just one factor lang po siguro. Pero kasi ang mga genes ng nanay ko, medyo mahahaba talaga buhay nila. 80, 90 years old, yun ang mga genes po nila. Ayun. So tama 'yun. I agree with that. Siguro mas maganda talaga yung fresh, no, yung mga Yeah. go back to the basic, to the old, no? Kasi before yung ating mga lolo't lola, wala naman sila masyadong mga fast food during that time, no? Pero makikita natin na talagang malalakas sila, no? So, Dr. Forts, no, hindi ko tuloy alam kung Dr. Fortuno, masyadong formal kasi sanay akong Edwin tawagin na kang lang po. Dr. Dr. Forts. Edwin na lang. Okay, Edwin, Dr. Edwin. So, Dr. Edwin, no, I hope you will bear with us. No, meron tayong mga questions, no, na coming from our audience. Sana masagot mo itong mga question nito. Unang question nila, Dr. Edwin, ano daw po ba yung mga signs na nag-o-onset na ang Alzheimer's disease? No? Ano yung obserbahan nila, nasasabihin nila na hindi na lang to pagiging ulyanin or pagiging makakalimutin, kundi ito ay isang mga signs na ng Alzheimer. Lalo Kasi po yung na sa mga Alzheimer, kamag-anak nila, anong babantayan ng kamag-anak nila? kasi ho yung Alzheimer's, yun na po yung worst form of dementia. So, ang dementia po, nakakalimutan na. Hindi yun nakalimutan mo yung susi mo dahil ang dami mong iniisip sa araw na to. Hindi dahil nakalimutan mong ilak yung pinto kasi nagmamadali ka. Hindi po yan senyales ng dementia. Ang dementia po kasi nakakalimutan na ng tao yung norm, yung sarili niya, yung etiquette niya nakakalimutan na. So kung minsan nakakalimutan nila na mag-flush sa banyo na dapat mong gawin lagi. Kung minsan nakakalimutan na nila na anong pangalan mo, hirap nang kunin yung pangalan ng kausap. Yeah. So yung mga maliliit na bagay, unti-unti na mapapansin rin niya ng tao na nagbabantay sa kanya. So ang dementia, hindi yung pasyente magsasabi sa doktor, "Doktor, may dementia ako." Hindi yan. Kasi hindi naman alam ng taong may dementia na nagiging makalimutin siya. Yung nagbabantay o yung kasama niya sa bahay, ang kadalasan nagre-report sa doktor na, "Dok, para nagiging ulianin na yung nanay ko." Okay. Ang ulianin, ang ibig sabihin nun, dementia. Mm-hmm. Kasi habang nagkakaedad tayo, yung posibilidad na maging forgetful, tumataas. Ang tawag po doon, mild cognitive impairment. Okay. That's part of aging. Pero kung magpatuloy-tuloy yan na mag-deteriorate, yan dyan na po yung dementia. So nandyan na po yung nakakalimutan nilang kumain, na kumain na pala sila. Nakakalimutan nilang maligo. Nakala nila naligo na sila, hindi pa. Okay. Nakakalimutan nila na hindi dapat gawin itong mga bagay na to sa harap ng tao. So yung social breathing nawawala. Kasi nga, hindi dahil gusto nila, pero nakakalimutan nila na hindi pala ito yung mga dapat mong gawin sa harap ng mga tao. Yeah. So yun ang dementia. Pero kadalasan ng mga may edad,
may mild cognitive impairment. Part of aging na yan. Kasi ang brain cells natin, habang nagkakaedad, unti-unti nawawala. Kung meron man natitira, mga senile na yung brain cells. So ang pag-aaral o ang pagre-retain ng information ng isang may edad ay hindi na kasing sharp ng isang 30 anyos na tao. So yun ang mga pagbabago ng may edad. Pero hindi ibig sabihin na pag may mild cognitive impairment ka o yun nagiging forgetful ka dahil sa edad mo, may dementia ka na. Kung minsan, parte talaga yan ng pag-iedad ng tao. Okay, thank you Dr. Edwin. Doc Edwin, meron ka ba daw mabibigay ng mga tips, no? Para maiwasan or para mabawasan yung memory loss? Meron ka bang mga tips na pwedeng bigay sa ating mga seniors na pwede na lang gawin na para makatulong para hindi mahisin yung memory loss? Ano ba mga pwede na lang gawin? Lagi naman natin sinasabi, Dr. John, di ba? Use the brain, exercise it. Okay. So kung gusto mong ma-exercise yung brain, you can do crossword puzzles. Okay. You can accomplish Sudoku. Yes. You can read books. Yes. So mas maganda pa rin magbasa ng book kaysa sa newspaper or magazine. Yes. Kasi even if you read the magazine, kahit sabi mo, Doc, nagbabasa ako newspaper, napakadali niyang basahin. You don't need too much imagination para magbasa ng dyaryo. Pero kung magbasa ka ng libro or magbasa ng Bible or any book na mahirap i-comprehend, nagtatrabaho double time ang brain cells natin. So ang pa natin is use it or lose it. Yes. So every morning or every afternoon or night before we go to sleep, let's try to read one chapter of a book or 1 or 2 or 3. Or maybe we can read nga one book the whole day. Mm-hmm. That's the best thing for you to avoid dementia or being forgetful. The second would be yung tamang pagkain. Kung mataas ang sugar mo, alam mo nang diabetic ka, hindi ka umiinom ng gamot. Yeah. Or umiinom ka ng gamot, hindi mo naman sinasabayan ng proper lifestyle and diet. So pagkaroon mo ng diabetes pa lang, pagkakaroon mo pa lang ng sugar na mataas, is enough to destroy your brain cells. It's enough to let your brain cells die earlier than they're supposed to die, than when they were supposed to die. So take care of your sugar. Take care of your blood pressure. Take care of your cholesterol. Because yung utak natin, puro ugat rin yan. Uh-huh. At yung cholesterol, at ang asukal, at ang mataas na presyon na dumadaloy sa ating ugat, lalo na sa utak natin, ay makaka-apekto sa pag-function ng ating utak. So, kung high blood, control the blood pressure. Diabetic, control your sugar. Mataas cholesterol, control your cholesterol. At huwag tayong uminom ng alak. Kasi ang alak ay nagkakaroon rin ng memory loss kung matagal ka ng alcoholic. Yes. So nagkakaroon tayo kasi ng pagkukulang sa isang vitamina, vitamin B, na importante sa ating pagtrabaho or sa proseso ng ating utak. So if you can, stop taking alcohol. Lalo na sigarilyo. Kasi ang sigarilyo nagpapasikip ng ugat. Every time humithit ang tao ng isang sigarilyo, sumisikip yung ugat. So pati yung ugat sa utak, sumisikip. Hindi tuloy nadadalaw yan ng sapat na dugo yung utak ng tao na yun. So tanggalin na lang lahat ng bisyo and try to maintain a healthy lifestyle. Okay, so yan, narinig natin na mga katok, yung tips on how to keep your memory, no? So exercise your brain by answering crossword puzzles, Sudoku, or any other, or read some books. Tapos maintain your health, no? Kung ikaw ay hypertensive, ikaw ay diabetic, ikaw ay mataas ang cholesterol, and finally, live a healthy lifestyle, no? Huwag magsisigarilyo, huwag iinom, no? So, ano nga ulit pangalan mo? So, Raymond ba? Nakalimutan ko rin, Raymond ba? Ako may dementia na rin, no? Nabanggit mo yung newspaper, Dr. Forts. Yung mga senior daw, pagka nagbabasa ng newspaper, ang binabasa daw yung obituary. Kasi tinitingnan nila kung meron pa sila, yung kanilang mga kasabayan ay buhay pa. Nagtitingin na sila kung mga kakilala nila sa obituary. Mas lalo silang mapapabilis yung pagkaroon ng memory loss kasi nagiging depressed sila. Naiisip nila na sila na lang naiwan. Oo.
Okay, so another question, Dr. Fortuno. With regards to prevention of fractures, no, merong nagtatanong, nakakatulong daw ba pagka naglalakad instead na nakatsinelas ka, magpaa ka na lang? Will it, sabi nila, mas maganda daw yung kapit kung nakapaa. Will it prevent the occurrence of fracture kung maglalakad ka sa loob ng bahay nakapaa? Pwede naman po kasi ang talampakan po natin parang magaspang, di ba? So yung pagkagaspang na yon ang magiging dahilan para sa ating pagdikit at hindi madudulas. Okay. Kaya lang, siguraduhin nyo rin po na malinis ang sahig nyo kasi baka magkaroon po kayo ng ibang sakit. Baka magkaroon tayo ng intestinal parasitism dahil sa pagtatapak natin sa lupa na walang sapatos o tsinelas man lang. Okay. So ang gusto lagi natin, sabi ko lagi sa mga pasyente ko, once lumabas ka ng bahay mo, magsuot ka ng rubber shoes. At siguraduhin mo maganda yung rubber shoes mo na hindi ka madudulas. Okay. Hindi naman kailangan na mamahalin na rubber shoes kasi ang rubber shoes po, yan ang anti-skid. Meron siyang anti-skid na sole. Correct. So kahit umuulan at basa yung tinatapakan mo, yung posibilidad na madulas ka pag naka-rubber shoes ka ay mas maliit kumpara sa isang nakatsinelas. Correct. Lalo na kung yung tsinelas ay hindi masyadong magaspang yung talampakan. So kung gusto mong gumamit ng tsinelas, siguraduhin mo na malalim ang grooves ng sole ng tsinelas mo. Kasi yung that is the anti-skid. Hindi pudpod ang tsinelas. Hindi pudpod. At hindi mumurahin kasi pag mumurahin, flat na flat yun. Walang grooves yun. Yeah. Na madudulas ka rin. Okay. Tsaka siguro pag naglalakad sila, titingnan rin nila yung nilalakaran nila kasi kung minsan hindi nila napapansin, meron palang laruan ng bata, merong nasa baba na pwede nilang pagka matapakan nila, ma-out of balance sila, no? Even yung pag-step nila ng mga hagdanan, kailangan dahan-dahan, no? Yes. Kasi yun yung usually na nakakalimutan nila, may step na pala. Bigla sila nag-step, pwede sila ma-out of balance. Kaya maganda na every year, magpa-check sa mata. Pag ikaw ay 60 years old pataas, pa-check mo yung vision mo. Kasi baka akala mo okay yung vision mo, yung pala hindi. Kailangan ng konting correction. So, pag 60 years old, visit your eye doctor regularly. Okay. Okay. Sige. Isa pang problema ng mga senior natin, yung constipation. Dr. Forts, yung nahihirapan silang dumumi. Parang ang dati nung kabataan nila, everyday nakakadumi sila. Tapos napansin nila, medyo parang mas nahihirapan sila pag dudumi. Tsaka kung minsan madalang na yung pagdumi. Meron ba tayong pwede mabigay ng tips sa ating mga katok, Doc Forts, para makatulong para maging regular ang kanilang pagdumi? Sa may edad kasi, part of the physiology of aging of the gastrointestinal tract, bumabagal talaga yung paggalaw ng bituka. Okay. So mas hindi dumudumi siya tulad ng dati. Dati, pagkakain, nung bata pa siya, pagkakain, nasa banyo na para dumumi. Ngayon, dahil nga tumatanda na pati yung bituka, hindi na ganun kadalas dumumi tulad ng dati. Okay. Pero para sabihin natin na constipated tayo, yan yung tao na hindi dumumi ng 3 araw or 72 hours. Okay. Kasi kung dumumi ka naman hindi ka pa dumumi ng 48 hours, normal pa yon. Okay. Pero pag hindi ka na dumumi ng higit sa 3 days, yun ay abnormal. Mm-hmm. So kung may constipation ng tao, we recommend na maglakad, gumalaw, para maalog yung bituka. Kasi baka constipated kasi nakahiga buong araw. Mm-hmm. Talagang tatama rin gumalaw yung bituka. Okay. Baka naman constipated kasi nasa harap ng computer buong araw. Hindi gumagalaw ang bituka. So, in between sitting down for a long time, have some walking breaks. Break na lakad-lakad para maalog yung bituka. So, pag alog ng bituka, mas gagalaw siya, mas madali ngayon lumabas yung dumi. You lessen the constipation. Baka rin pwedeng kulang sa tubig. Mm-hmm. Kasi, di ba, pag nagkakaedad, wala nang panlasa. Yes. So, parang pati yung lamig na tubig, mainit na tubig, para sa kanila, tubig pa rin yun. Although wala naman talagang lasa ang tubig. Pero they don't feel any difference between drinking water and not drinking water. So, they forget to drink water. Baka dehydrated. Kaya matigas yung dumi kasi kulang sa tubig. Okay. Or baka naman, dahil tinatamad magluto kasi siya lang mag-isa sa bahay, baka naman panay fast food, baka panay burger, baka panay french fries. Mm-hmm. Tingnan rin natin, baka kulang sa fiber. Mm-hmm. Or baka
hindi na nakakapagluto ng tama kasi mas madali, bumili na lang sa labas. So pag ganun, kunyari, Dok, hindi naman ako marunong magluto ng gulay. Hindi naman ako marunong magluto ng dinengdeng or pinakbet. Then we can give mga fiber in sachets that will help in their digestion without increasing their fiber intake. Kasi ano magagawa mo? Sasabihin niya, Dok, hindi na ako makanguya ng gulay. Hindi ko na manguya yan dahon ng ampalaya na sinasabi mong kainin ko kasi wala na akong ngipin. Then we can do other ways to improve the fiber content of the patients to improve the intake of fiber in the patient. Okay. Sa mga pagkain, Doc Forts, meron bang mga high fiber na pagkain na pwede nating advice na kainin nila? Vegetables pa rin, green leafy vegetables, nandyan rin yung fruits. So instead na kumain tayo ng cookies, kumain na lang tayo ng mangga. Imbes na uminom tayo ng soft drinks, gumawa na lang tayo ng sarili natin fruit juice galing sa mga totoo na prutas na hindi na natin kailangan bilhin sa grocery. Okay. Ang lagi kong sinasabi, makikita yan ng lahat ng pasyente ko. Pag nag-telemedicine ako, bibigay ko sa kanya yung reseta ng gamot, bibigyan ko siya ng isang leaflet ng exercise for the elderly, at isang recipe para gawin ang kamote juice. Wow. So yung kamote juice, napakayaman yan sa fiber. Yan yung tubig na ginagamit natin sa paglaga ng dahon ng kamote. Okay. Kadalasan tinatapon natin yung tubig. Yung ginagawa ko, sinasabi ko, pati sa mga katulong ko dito, kahit ako umiinom yan, itago mo yung tubig na pinaglagaan ng dahon ng kamote. Okay. Then lagyan mo ng konting honey, then lagyan mo ng kalamansi. Pag nilagay mo yung patak ng kalamansi doon sa kamote, yun sa tubig na pinaglagaan ng kamote, yung kulay green nagiging kulay pink. Tapos titimplahan mo na lang siya ng honey. Then yun na yung juice na pwede mong inumin. Imbes na bibili ka ng mga fruit juice or commercial juices, imbes na magso-soft drinks ka, mas healthy pa yan kasi lahat ng nutrients na galing sa kamote ay naiinom mo doon sa pinaglagaan niyang tubig. Okay. So you mean, Dr. Forts, dahon ng kamote or kamote the fruit? The yung tuber, root, hindi, yung root yung crop. dahon ng kamote. It root doesn't matter kung purple o kaya green. Basta dahon ng kamote, ilaga mo. Okay. Then wag mong isa-separate mo, 'di ba? Sasalain mo. So isala mo yung dahon, kainin mo. Yung tubig na dapat mong tinapon, ilagay mo sa pitchel. Okay. Then timplahan mo ng kalamansi tsaka honey. Okay. So hindi naman nakakautot 'yan. Hindi naman kasi hindi naman yung kasi yung root crop, 'di ba? Pag kumain ka maraming kamote, talaga sigurado 'yan sunod-sunod mauutot ka. Kamote Q 'yun. Ito na kamote juice. Okay, sige. Okay, another question, Dr. Forts, okay ka pa ba? Yes, wala okay ka bang lang. Appointment ngayon? Wala po. Talagang naglaan ako ng oras para sa mga Salamat sa pagpapa-unlock mo, ha? Yung isa pang question nila is with regards sa mga immunizations or bakuna. Ano bang mga marerekomenda mo mga bakuna para sa ating mga senior citizens? No? Lalo-lalo na ngayon, panahon ng COVID, would you recommend them to receive these vaccinations, Dr. Edwin? Yes, I recommend it very highly. So sa elderly, 50 years old pataas, although hindi pa elderly ang 50, pero 50 years old pataas, our immunity starts to go down. Okay. Remember, it's 28 years old, and then eventually it goes down. Okay. So at the age of 50, yung babae nagme-menopause na. So at the age of 50, yung lalaki lumalaki na prostate. So ito yung mga kondisyon na pwede magpahina ng kanyang immunity. That's why we recommend immunization to people 50 years old and above. Okay. Anong immunization yan? One is yung pneumonia. Dalawang klase yan. Yung polysaccharide tsaka polyvalent. Ano mas maganda? Pareho sila maganda. So pareho silang dapat na isasaksak sa katawan mo bilang may edad. Yung pangatlo, yung influenza. So yung influenza vaccine, yan yung binibigay natin every year. Kasi every year, nagbabago ang muka ng coronavirus na nagkukos ng influenza. At yung pang-apat, yung herpes zoster. Kasi pag nagkakaedad, humihina immunity natin.
So nagkakaroon tayo ng mas mataas na chance magkaroon ng herpes zoster. At ang herpes zoster ay napakasakit daw na sakit na hindi mawawala na sa katawan ng tao. Nandyan lang siya. Matutulog siya pag maganda immunity. Gigising siya ulit pag mapangit yung immunity. So para maiwasan yan, bakunahan mo na yung tao para hindi na siya magkaroon ng herpes zoster. Okay. So sa may edad, ang mga recommended ay herpes zoster, influenza, at yung dalawang klaseng pneumonia. At kung wala pang hepatitis B vaccine mula nung bata siya, maganda rin magpabakuna ng hepatitis B vaccine. Okay. Ngayon, kung meron pang ibang vaccine na irerekomenda ng doktor nyo, magpabakuna ka na. Kasi siya ang mas makakaalam, yung doktor mo, kung ano yung nararapat sa'yo. Depende sa mga ibang kondisyon mo sa katawan mo. Okay. So, kailangan, no? Prevention is still the best, no? Rather than magtipid ka, hindi ka magpapabakuna, tapos magkaroon ka ng mga sakit na yan, pneumonia, or di kaya ay magkaroon ka ng shingles, no? Na ang gamot para sa shingles ay napakamahal, no? Yes. Mas maigi magpabakuna ka na, no? Okay, so isa pang question, Dr. Forts, regarding yung mga nagre-recommenda ka na kailangan galaw-galaw rin, hindi pwedeng yung naka-state, walang ginagawa, hindi gumagalaw mga seniors, no? Okay daw ba yung Zumba? Di ba usong-usong ngayon sa mga elderly nagzo-Zumba? Okay ba yung exercise na Zumba? Kung sa palagay mo kakayanin mo, kung sa palagay niya kakayanin niyang lumundag-lundag, gagalaw ng mabilis, bakit hindi? Okay. Pero kung ang may edad na yan ay hindi pa nakaranas mag-exercise ng ilang taon na, tapos biglang magzo-Zumba, baka kung hingalin siya, or baka mawalan na siya ng ganang mag-Zumba ulit kasi napagod na siya sa umpisa. So ang gusto natin is dahan-dahan. Okay. Maganda mag-Zumba, pero siguraduhin mo nasa kondisyon rin yung katawan. So pwede mag-warm up exercise, lakad-lakad, jogging in place, stretching, tapos mag-Zumba na. Pero kung hindi mo na kaya yung mga ibang ginagawa sa Zumba, wag na natin pilitin agad. Okay. Kasi pag nasanay naman yung katawan natin, eventually, magagawa rin natin yan slowly. Okay. So sa may edad, it's slowly but surely. Kasi baka hingalin, baka may hika pala, biglang hinika sa pagsusumba. Baka may problema sa puso, biglang sumakit ang dibdib. Tapos ang kinasakit niya, pagzuzumba. So dahan-dahan lang tayo. Okay. Nakakahiya na ilagay, no? Ang kinamatay Zumba. Pag-Zumba. So sa history taking, bakit to sumakit yung dibdib nyo? Nag-Zumba kasi ako eh. Okay. Pero Dr. Jan, ang society namin, ang Philippine College of Geriatric Medicine, we came up with a set of exercises that would fit any kind of elderly. Whether frail elderly siya or healthy or fit elderly, kayang gawin ito ng mga may edad. At gusto namin itong ikalat. So ako, kinakalat ko ito pag nag-consulta yung patient ko, kasabay ng reseta at yung kamote juice ko. Yeah. Binibigyan ko sila ng set of exercises na pwedeng gawin. Yeah. Ang exercise na to ay napakaganda for their balance. Okay. Para hindi matisod, matapilok, okay. Out of balance. Napakaganda. So mamaya po ipapadala ko sa inyo and then i-share mo na lang. Sige, Dr. Forts. Thank you very much. No? Malaking bagay yan para sa ating mga pasyente, sa ating audience, no? Mga katok natin. No? Yes. I-share natin yan, yung mga exercises na i-recommend mo. No? Okay. Hindi po ako nagre-recommend. Ang society ko po, ang Philippine Society. Okay. Yeah. Okay. Ikaw na rin yun kasi ikaw ang president ng Philippine College of Geriatric Medicine. No? Isa pang problema, Doc Edwin, ng mga matatanda yung pagtulog nila, no? Ilang oras ba ang ideal na tulog sa mga matatanda? Kasi 'di ba napapansin natin pag may edad, lagi nila sinasabi na simula na nagkaedad ako, napaka-iksi na ng aking tulog, no? Kuminsan 3 oras, kuminsan 2 oras, no? Natural ba yan talaga na sa mga may edad umiiksi ang kanilang tulog, nagkakaroon sila ng insomnia na they find it hard to sleep, no? Kung minsan kahit na hindi sila matulog ng umaga at saka ng hapon, talagang hirap silang makatulog, no? Sa gabi. So, anong ma-advise mo? Tsaka normal lang ba yan? Natural talaga pag
Di ba kasi sinasabi nila, okay lang yan kasi may edad na ako eh. Talagang maiksi na tulog ko, parang tulog manok na lang, no? So, anong comment mo dyan, Dr. Edwin? Pag kasi baby yun, habang baby pa yung tao, ang haba ng oras ng tulog niya, di ba? Tulog siya ng tulog. Pagka bigay mo ng pagkain sa tsupon, tulog na yan. Pero habang nagkakaedad, paigsi ng paigsi yung oras ng makakatulog yung tao. Ang pinaka-healthy would be 7 to 8 hours. Okay. 7 hours, 8 hours. Pag sobra na doon, hindi rin maganda. Pag kulang doon, hindi rin maganda. So, we try to target mga 7 to 8 hours. Pero kunyari, Doc, hindi ko kaya ng 7 hours eh. Kahit 6 hours of sleep. Okay. Pero yung 6 hours of sleep should be continuous sleep. Okay. Hindi yun, babangon siya sa gabi 3 beses. Okay. Sa loob ng 8 oras, nakabangon siya ng 4 na oras. So parang 4 na oras rin siyang natutulog lang kasi gumigising siya every day, every night. Yeah. So ang gusto natin is, we want the person to have a quality sleep. Hindi yun mahaba nga ang tulog pero tayo naman ng tayo para umihi or para kung ano-anong gagawin. So ang gusto natin, quality sleep. Pero pag nagkakaedad, hindi talaga unusual na maigsi ang tulog nila. Pero we try to target 6, 7, or 8 hours of sleep. That's why we recommend to our patients, you do not drink a glass of water after 7 o'clock, 7 p.m. Okay. So wag ka inom ng tubig hanggang bago ka matulog, umiinom ka pa ng tubig. Ang mangyayari dyan, ihi ka ng ihi. So yung quality of sleep mo, hindi maganda. Correct. So finish everything by 7 o'clock. So that after a few hours, you go to sleep and then the next day ka na iihi. Number 2, baka naman nandyan yung apo mo sa tabi mo, nagma-Mobile Legend. Baka naman nagfe-FaceTime yun mga kasama mo sa kwarto kaya hindi ka tuloy makatulog. Baka napakainit or baka bukas naman lahat ng ilaw. Tandaan, ang sleep para maging maganda, dark room dapat. Okay. So ang tawag doon sleep hygiene. Baka hindi hygienic for sleep, yun environment. Baka naman nakapantalon ka, baka naman naka-polo shirt ka, kasi higa ka sa kama. So yung attire mo dapat comfortable rin. So yun yung mga pwede natin gawin. Pero as we age, normal talaga na paigsi ng paigsi yung oras ng tulog. It's not the number of hours that we sleep. It's the number of sleep interruptions that matter. So baka 10 hours ka tulog, ihi ka naman ng ihi. Hindi rin maganda yon kasi every time you wake up to urinate, you try to go back to sleep again. So it's not quality sleep. So let's try to have less sleep interruptions. But it's normal for an older person to probably sleep for 6 hours, 7 hours. Talaga mahirap. Yun ang kuha natin. Okay. But that's part of aging. Yes. Okay. So thank you, Doc Edwin. No? There's another question here. Meron ka daw bang marerekomenda na mga health screening ng mga seniors, no? Yung mga blood test or whatever test that they, is it necessary for them na maging regular sila with regards to this health screening? Ano yung mga i-recommenda mo na mga basic test para health screening ng mga elderly? Before we recommend the diagnostic o yung mga laboratory, yung mga test, kailangan mo munang kausapin yung doktor para alam ng doktor kung anong gagawin sa'yo na test. Kasi napakaraming test. There are 100 tests that we can do with our blood. And you might be doing tests that are inappropriate for you. Baka naman hindi mo kailangan gawin ito, ginagastusan mo, yung pala hindi mo kailangan. So before we do any diagnostic test on ourselves, you consult first with the doctor. So the doctor will try to get your history, your medical history. Will try to get yung mga sakit ng family mo. Will try to get the lifestyle that you have that can influence your health. Okay. Then from your story, gagawa na yung doktor ng listahan ng appropriate medicine. So you cannot go sa laboratory and then check everything there. I want all of these tests to be done on me. They might be too expensive and inappropriate, and it's a waste of time. So the only person who will tell you what tests are appropriate and needed for you would be a doctor.
So consult first with the doctor. Okay, so kaya very important na magpakonsulta sa inyong mga doktor, kung sino man ang doktor nyo. No? Okay, we're down to a few more questions, Dr. Forts. No? So may nagtanong dito, ito medyo controversial or medyo nakakatuwa itong ano nito coming from a senior. No? Di ba isang problema, very hindi inaamin ng mga elderly, yung nakakaroon silang problema with regards to their erectile dysfunction. No? Nakakaroon silang erectile dysfunction. No? May nagtatanong kasi dito, safe daw bang uminom ng yung mga for erectile dysfunction, yung sildenafil, yung tadalafil, no? Or yung anything na for ED, ano ba yon? Okay lang daw ba na gumamit sila kasi talaga nakakaroon na silang problema, hindi na nagfa-flag ceremony ang kanilang hindi na hindi na tumatayo, no? So nakakatuwa, pero alam mo marami akong pasyente na elderly pero malaking concern pa rin sa kanila 'yan, no? So Yes. anong ma-advise mo, Dr. Edwin, sa yung mga elderly natin na lalaki na merong erectile dysfunction? Una, yung doktor kasi dapat sensitive rin doon sa kalagayan ng patient. Okay. So kung napansin mo bilang doktor na may mga gamot yung pasyente mo na iniinom na alam mo makaka-apekto makaka-cause ng erectile dysfunction, hindi masamang magtanong sa pasyente. Ang lagi kong tinatanong sa dami ng gamot mo para sa diabetes, high blood cholesterol, sa stroke, sa ugat, buhay pa ba si Manoy? Kadalasan hindi nila sasabihin yan. Nahihiya. Yes. Kuminsan hindi nga sila nagsasabi. Kuminsan nga yung misis na katabi ng pasyente. Sila Sabihin, bang ay mas naku doc, nag-open? hindi. Yeah. Kuminsan yung lalaki nahihiya aminin. Kasi para sa lalaki, pag hindi na buhay si Manoy, parang humihina yung masculinity nila affected. That's why you have to ask it in a way na hindi sila masyadong maiinsulto. But ako, sa mga patients ko na 50, 55 years old, especially kung may mga sakit na diabetes at may mga gamot pa doon, tanungin mo lagi, buhay pa ba si Manoy? Then aamin na sila. So, kuminsan, we just have to adjust yung mga gamot natin. O sabihin mo, alam mo kaya hindi nabubuhay si Manoy kasi yung blood sugar mo napakataas. At imbes na dugo yung dumaloy sa ugat ni Manoy, asukal yung dumadaan, hindi na dugo. Kaya nahihirapan ngayon magkaroon ng erection. Pero sa lalaki, napaka-importante ng erection. Yeah. Because they feel so downtrodden. Pag gustong-gusto nila makipagtalik, pero si Manoy ayaw. So ang laki ng impact niyan sa ego ng lalaki. So kaya ayaw nilang sabihin sa mga doktor kuminsan kasi it's parang lumiliit ang ego nila, nahihiya sila. Pero it's something that you should not hide from your doctor. Because if you have erectile dysfunction, it affects your ego. It affects your masculinity. It also affects your self-worth. Parang, ay, wala na akong kwenta kasi gustong-gusto ni Mrs. o ng partner ko pero hindi ko kayang gawin. So, importante yon. So, bilang doktor, sensitive tayo. Dapat laging may air of suspicion na baka may ED ang pasyenteng to. Kung ikaw naman ay lalaki, sabihin mo, kahit babae ang doktor mo, it doesn't matter. Kasi we're all here to help. Correct. Kung ikaw ay misis ng pasyenteng may ED, sabihin mo, wala namang masama eh. Yeah. Hindi naman kami tatawa. Lalo yan ay isang natural na nangyayari sa taong may edad. Yeah. Lalo na kung may mga gamot silang iniinom na nakaka-cause rin ng ED. Okay. So yun sa tanong na sildenafil o yung mga ibang gamot na nagtitreat ng ED, why not? Pero hindi ka pwede pumunta sa drugstore at sasabihin mo pabili nga ng sildenafil. Hindi ka pagbebentahan ng drugstore kasi may mga drug-to-drug interaction yan. Correct. Na hindi mo malalaman kundi yung doktor mo lang. So magpaalam ka sa doktor, wala naman masama eh. Kasi dagdag lang naman yan sa ire-reseta niya sa'yo. Pero ang mga gamot sa ED ay nakaka-boost ng confidence ng tao na may ED. Lalo na kung 60 years old, very active pa yan. 65 years old, very active. Tapos si Manoy, hindi. So,
Pero ngayon, pag nabigyan ng gamot, it boosts their confidence Correct. and self-worth. Okay, kaya wag po kayo mahihiya na sabihin sa inyong mga doktor, no? Pwede namang mag-private conversation kayo ng doktor nyo at sabihin nyo itong problema nito, no? Kasi kailangan rin po talagang i-evaluate, baka meron kayo ibang mga sakit na nagpo-cause ng ED, no? Lalo na sa diabetes. Very common 'yan, no? So mga naka-stroke, no? So magpakonsulta po kayo sa inyong mga doktor, no? Dr. Forts, may nagtanong dito, is vertigo an onset of dementia daw? Vertigo? No, it has not been proven. Oh. So there is no direct link between vertigo and dementia. Neither has there been a direct link between vertigo and stroke. So just because you have benign positional paroxysmal vertigo, it does not mean that you are more prone to stroke or you are more prone to dementia. So parang magkaiba naman kasi. Ang vertigo kasi it involves the ears. Ang dementia naman, it involves the electrical pathways of the brain. So magkaiba po sila. Okay. So don't worry. Yeah. Ginakan mo lang. Okay, so another question, common po ba ang reactive hypertension sa mga over 50 years old? Reactive means may nagulat ka. Reactive means napagod ka tapos tumaas ang BP mo. That's why we usually recommend that if you're going to take your own blood pressure, you must have been seated for 10 to 15 minutes. Naka-rest ka muna. Kung ikaw ay nanigarilyo, huwag ka magpakuha ng BP kasi sigurado mataas yan. So, wait for a few minutes, stabilize yourself muna, and then eventually gaganda na yung BP mo. Yeah. So, pag tayo ay galing sa labas, na malengke o galing sa grocery, nag-drive, tapos pag-uwi, nagpa-BP, talaga mataas ang BP natin. That's normal. That's the normal blood pressure response to any kind of physical activity. But once our epinephrine levels start to stabilize, our blood pressure also will stabilize. And then it will reflect now the true blood pressure of the patient. So wait for 10 to 15 minutes. Okay, so we have our last question, Dr. Edwin. So Dr. Edwin, sa ngayon, meron na bang na-discover na gamot na pampabata para ma-reverse ang aging? No? Kasi di ba merong mga iba na sinasabi yung stem cell injection or mga itong gamot nito nakakatulong para pampabata, no? Meron na ba na-discover na gamot na pwedeng mag-reverse ng aging? Kasi pag sinabi mong gamot, ito ay kapsula o tableta o inject mo na babata ka. Kung hindi ka man bumata, hindi ka tatanda. Okay. Ngayon tungkol sa stem cell, yan napatunayan na talaga. It will slow down the effects of aging. Yeah. Pero ang stem cell, ang talagang magandang effect is from human stem cell. Okay. Ang pinakamahina na stem cell, yung galing sa halaman. Kasi hindi naman tayo halaman. Oh, yes. Yung stem cell ng halaman, it will not work too much on us. But we are Homo sapiens. Yes. So the better stem cell would be coming from our fellow humans. Yeah. So yes, it has been proven. Yes, it can improve the memory. Yes, it can decrease the amount of money in your bank account because it is so expensive. So it is proven already, but there are some contraindications also to stem cells. So not everybody may undergo stem cell. You will have to be screened very carefully if you will be undergoing stem cell therapy. Yeah. And remember, you must be financially capable to maintain this kind of procedure because it's not cheap. It's very expensive. Yeah. And the effect of your stem cell session now will have to be done again after a few months or years. So you need something that will sustain the stem cell therapy, and you need a lot of money for that. So if you're financially capable, why not? Ask your doctor, go to a stem cell doctor specializing in stem cell. He will tell you the cost, the benefit, and the disadvantages, and he will try to filter if you are fit for a stem cell therapy. But it is not going to make you look young again when you were 28 years old or 30. Yeah. It's just going to slow down the aging process.
Okay, yes, no? Talagang mahal magpa-stem cell, no? Hindi Mahal. basta mahal. It is only for a chosen few, no? Pero meron akong alam, Doc Forts, na mura lang na para pampabata, Ano no? yon, Doc? Bumili ka ng chupon. Tapos gamitin mo yung chupon, murang-mura lang, magmumukha kang bata, no? Lagyan mo Okay? na rin ng bib, tsaka yung No? dito. Yeah, maglagay ka na rin ng bib tsaka na ano. So, napakamura, magmumukha ka talagang bata. Okay? Magmumukha So, kang bentot. okay, thank you very much, Dr. Edwin Fortuno. It has been a very fruitful morning. Marami tayong natutunan. I will now give the floor to you for your parting words, and gano'n na rin, isabay mo na rin. Alam ko maraming gustong magpa-konsulta sa iyo, being a geriatric medicine specialist. I-announce mo na rin kung ano ang clinic hours mo, saka kung nagte-telemedicine ka at the moment during this pandemic. Dr. Fortuno, go ahead. So, okay, my subspecialty is in geriatric medicine. I value the elderly very much because when I was young, I grew up with in the company of the elderly. So the government is now giving the rewards to the elderly, and this would be through the form of discount cards, coupons, free parking. But this is very small compared to the contributions that the elderly had been giving while they were still not elderly. This is very small compared to the contributions that they gave to society. So what the government is doing is a form of honoring our elderly for what they have done before and what they still continue to do now. So we look at the elderly not as incapacitated patients or people. We look at the elderly for their wisdom. We look at the elderly for how they can help us arrive at certain decisions that they based on their life experiences before. Because let's face it, you cannot decide on something if you have never had any experience before with it. And who would be the best person to do that except for the elderly? They're filled with wisdom, they're filled with ethics, they're filled with so many things that we can learn from them. And in this time of pandemic, the elderly are the people who are affected by the pandemic because we don't let them go out. Yeah. Their friends, they cannot anymore talk to their friends. They cannot anymore huddle together in a table in a restaurant or in a coffee shop and talk with one another. All they can do is talk with them in Zoom meetings or in telephone calls. So if you're going to think of this pandemic, it's the elderly who is affected. So try to spend more time talking to an elderly. If you can, give more time to him or to her. If you have a lola, talk to her. Ask her her experiences during the war. Ask her experiences when she was still young. You might learn a thing or two from these elderly stories. Okay? So please value the elderly. They are there to help us, and they're also there for them to share their life experiences with us so that whatever mistakes, whatever success they had in the past, we can also be able to appreciate them more. So that is, I think that's my message Yeah. to everybody. I love the elderly, and I'm sure with the Filipino culture that we have of extended family, I'm sure we also love our elderly and value them more. They're not a hindrance to our family's dynamics. They are there to balance whatever dynamics of the family there is in a certain household. Okay, well said, Dr. Fortuno, Dr. Edwin. So, pwede bang paki-announce mo yung iyong clinic schedule at saka kung nagte-telemedicine ka for the benefit of our audience, of our mga katok? I do teleconsultation, Dr. John. So you just have to call this number for an appointment with teleconsultation. The reason why I'm avoiding face-to-face consultations is because I have an 89-year-old mama tita, Yeah. whom I have to take care of and whom I'm afraid to spread the disease Correct. once I get it from the hospital. So I'm very careful with spreading whatever infection that I might harbor when I come from the hospital. So I usually do teleconsultation. It's 866
44103. So you can just call my secretary's number and arrange a teleconsultation schedule with her. So I think the elderly enjoy teleconsultation because they can do the teleconsultation at any time they want, in the privacy of their own houses, and they don't anymore have to dress up, and they don't anymore have to go out of their houses. They're safely there in their houses, confined against whatever spread of virus or bacteria is outside their houses. Okay, thank you very much, Dr. Edwin Fortuno. Ayan na, kumakahol ng aking doggy. Thank you very much for sharing your time and your expertise. Marami kaming natutunan ngayong umaga nito. Thank you sa pagpapaunlak mo sa aming invitasyon. Sana makulit-ulit later on. No? Thank you very much. Have a good lunch and enjoy the rest of the day. Thank you, Dr. Fortuno. Thank you very much, Dr. John. Thank you very much. Take care. Stay safe too. Okay, stay safe and healthy. Okay, mga katok, muli po tayo po ay natatapos sa ating episode number 9 ng Katok Mo Si Doc. Ang ating title po ngayong umaga nito ay Love Ko Si Lolo, Love Ko Si Lola, Usapang Seniors. No? So marami po tayong natutunan. Sana ma-apply po natin to sa ating pong mga lolo at lola, no? na kung tayo ay naalagaan nila nung sila ay mga bata pa. Ngayon, tayo naman po ang mag-alaga sa ating mga lolo at lola. Okay? So, ito pong episode number 9 para po doon sa mga late na nakapanood or yung mga hindi pa po nakakapanood. Tayo po ay uulitin ito this coming Sunday. Samahan niyo po kami if you want again sa ating LSS. Ano yung LSS? Hindi Last Song Street Syndrome, but lecture sa Sunday. So, ito po ay uulitin sa Sunday, 10 a.m. until 12 noon. No? At let me also take this opportunity to invite you to the next episode of Katok Mo Si Doc, episode number 10. Ang title po natin ay Cool Ka Lang, Huwag Kang High Blood. No? At ang pag-uusapan natin po naman ay tungkol sa hypertension. At ang ating pong naimbita ay isang cardiologist in the person of Dr. Paul Lucas. No? So samahan niyo po kami ulit sa susunod na Biyernes para sa ating episode number 10. Tapos ngayon po, i-announce ko na rin, hopefully ma-invite po natin sa episode number 11. Ang pag-uusapan naman po natin ay staying fit and healthy at the time of pandemic. Tayo po ay mag-iimbita ng hindi doktor, kundi isang fitness buff. Surprise po yun. Hindi ko po muna i-announce. No? Pero siya po ay, sana po ay maging libre at maging bisita natin sa episode number 11. Okay, muli po, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sana po marami kayong natutunan at lagi po nating tatandaan sa Katok Mo Si Doc ang ating battle cry, malaman ang may alam. Marami pong salamat at magandang tanghali sa inyong lahat. I-share ang balita sa lahat, good news ating ipakalat. Katok Mo Si Doc ating subaybayan, sa kalusugan lamang ang may alam. Sumasakit ba ang iyong balakang, ang wiwi mo ba ay nilalanggam? Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, siguradong mayroong solusyon dyan. Katok Mo Si Doc ang kasagutan. I-share ang balita sa lahat, good news ating ipakalat. Katok Mo Si Doc ating subaybayan, sa kalusugan lamang ang may alam.
Say ni kumaret, bawang kong high blood, kung ika'y diabetic, kumain ng duhat, huwag maniwala sa mga sabi-sabi, baka simping sakit mawi sa atake. I-share ang balita sa lahat, good news ating ipakalat. Katak mo si Doc ating subaybayan, sa kalusugan lamang ang may alam. Ang mga tanong mo masasagot na, katak mo si Doc nasa online na, makinig ka lang sa mga eksperto, lamang ang may alam, panatag ka dito. I-share ang balita sa lahat, good news ating ipakalat. Katak mo si Doc ating subaybayan, sa kalusugan lamang ang may alam. Mga sintomas iyong bigyan ng pansin, sa tamang doktor ika'y magpatingin. Baka sakit mo mauwi sa kanser, pag nag-rely ka lang kay Dr. Goge. I-share ang balita sa lahat, good news ating ipakalat. Katak mo si Doc ating subaybayan, sa kalusugan lamang ang may alam. Katak mo si Doc, katak mo si Doc, katak mo si Doc.